Sino pa yung hahabulin mo? Si President Duterte, si Michael Yang, si Lin Weisong, mga Dargani. Pero sila Dargani na demanda rin. Kalahin nyo, andun na lahat yung kotse. Nahuli na namin lahat yung kotse. Wala akong narinig na hinila yung kotse. Katulad na ng Diskaya, hinila yung mga kotse. Mga Porsche, mga kung ano. Tapos nung nawala yung mga Dargani, habang nag-iimbestiga ako, tinanap namin sila na sabi na sa Davao. Under an assumed name. Nakakatawa, pangalan niya si Boris Gagel. Yun ang pangalan ni Dargani. Mohit Dargani ang pangalan niya. Yan, alam ko tong ano na to senaryo na to Kala niya, matalino siya. At pagkatapos, nagawa sila ng aeroplano na dadalhin sila sa Dubai. Nasira aeroplano na. Nung lalabas na sila, nasa Davao na sila, sabi ko sa Sergeant at Arms, huwag niyong huliin sa loob ng Davao Airport. Kaya nyo makalabas, mag-clear sila ng immigration para talagang makikita natin, maluwag ang gobyerno natin dyan sa mga yan. At nung lumabas na sila, di nagpatunayan na natin at alang palabas na sila. Bakit? Sapagkat ang hari ng Davao ay wala iba kundi si Digong Duterte. Ito yung sinasabi natin noon, mga kababayan. Nabuti pa si Pangulong Bongbong Marcos may napa-freeze, may napa-hold na mga pera, 'di ba? Na mga assets at yung mga nabawin sa sakyan galing sa mga Diskaya, galing kay Zaldico at kung kani-kanino pa, lahat yan. Pero dito kay Duterte, ultimo sila Michael Yang. O ayan, narinig natin. Ito, alam ko to istorya na to na kung saan talagang pinoprotektahan ni Duterte ang mga bangag niyang kasamahan, 'di ba? Kasi bangag nga siya Bangag nga si Duterte kasi, 'di ba? Bangag yung mga anak niya, bangag yung mga kaalyado niya. So, sino pa ba mag-aanuhan? 'Di ba? Sino pa ba sosoportahan? Di sila rin mga bangag. Unlike dito kay Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang sinino. Lahat finris, lahat binawi. O, yan ang tunay na may nagawa. Yan ang tunay na hindi bangag. Ang Duterte ang tunay na bangag.